Okay, so magkakaroon tayo ng improvement or upgrade muli sa CCI dual natin. Okay, we keep on improving para mas maging okay ang trades natin, mas profitable tayo. Okay, so far maganda na yung ating CCI dual, pero may i-improve pa pala siya. At ito yung isa niyang improvement na nasa bago nyong na-receive nyo na sa inyong email. Kung hindi nyo pa na-receive, then i-message nyo ako or mag-send kayo ng email sa itp.tikmil@gmail.com. So ano yung improvement? So may bago tayong kulay ng bars, pero ito yung bars na to ay hindi nagsisimula yung kulay sa zero level. Kung titingnan mo siya, para siya mga clouds. Pagka nag-scroll ka from left to right or right to left, parang mga clouds siya. Okay. So ano yung interpretation nitong kulay? Magenta ang color nito eh. So matingkad na, parang matingkad na purple or pink, parang ganun. Okay, so anong interpretation niya? Whenever makikita mo siya na nandun sa chart, sa CCI dual, ibig sabihin ang CCI ay nasa extreme level. When you say extreme level, ito ay more than 100 ang value niya pag nasa taas ng 0, at more than negative 100 kapag ka nasa baba ng 0 yung cloud o yung magenta na yan o yung pink, matingkad na pink. Okay, so ibig sabihin itong part na to, nag more than 100 siya. Dito naman nag less than negative 100 siya, extreme. Ayan, so anong interpretation nun? Ibig sabihin whenever na pumasok or nag-extreme siya, so from left to right ang reading natin, from left to right. So from left, walang extreme, no? Tapos lumabas siya. So ibig sabihin ay nag-extreme ang value niya. So ang bias natin ngayon doon is buy. Buy tayo, magba-buy tayo. Pero syempre, titingnan natin yung ating chart. Yan. So sa case na to, bullish yung candle kasi hindi matingkad na red. Although bearish yung bias kasi puro red and yellow. O yung trend is bearish, bullish yung candle kasi malamlam na red, no? Bullish tong dalawang to. Okay. So dahil may mga discrepancy, ang trend is downtrend pero extreme bullish, no? Extreme dito. So hindi tayo mag babay kasi may hindi in agreement, no? Now, it so happen na after niya mag-extreme, bumalik siya sa less than 100. Yun ang ating trigger, meaning once na nag-go over the extreme at nag-reverse, magre-reverse din ang ating bias. So dito sa halip na bullish, naging bearish na. So since yung bearishness na bias nitong CCI dual ay nagmatch na sa bearishness trend, no, downtrend nitong colored candles natin, we can now plot this one. Yan, kung saan nangyari. Yun. Saan nangyaring candle, mamarkahan natin siya na siya ang identified candle natin for what? Sell. Tama. For sell. Bakit sell? Dahil downtrend ang trend,
Tapos nag-enter tayo sa bearish bias sa CCI or sell bias sa CCI. So ang ating entry, sell entry is this one. Yan. Okay? At kung makikita natin, nag-profit dito dahil from there up to this is around 80 pips, 81 pips, 80 pips. So kung yung 1:1 natin na 50 pips, nag-profit tayo dyan. Okay. So yun, nung nag downtrend siya, nakita natin, nag-register na naman ng extreme. Okay, so ibig sabihin nung register ng extreme, we can hold the sell. No? We can still hold the sell kasi nasa extreme. Pero once na mag-reverse siya, meaning mawala yung candle, yung bars na magenta bars. Okay, then we enter now into a different bias. Ang bias natin ay magiging buy. Okay, now, pag buy siya, titignan natin uli yung trend dito. So, the trend is still downtrend. So, pwedeng hindi kayo mag-enter or pwede kayo mag-risk. No? Pwede kayo mag-risk kasi ang kulay naman nung candles ay yellow. Ano ibig sabihin pag yellow? Pag yellow, it's the trend strength is declining, falling. Pag nag-yellow, the trend strength is falling. Ayan. So, yung bearish trend or downtrend is slowing down. Yun ibig sabihin. So, pag ganon, pwede kang mag-risk. Kaya, pwede kang nag-issue dito ng buy. Yan. So, bukod sa, ano yung nakita natin? 1, 2, 3 cross ng candles, no? Tapos, green pa yung ano natin, candle natin doon. Ayan. So, risk lang. Magri-risk ka. Okay? So, ito ay magiging iyong buy level. No? So, yun yung buy level. And it turns out, profitable ka. Profitable ka. Okay. So, yung next na transition is dito. Makikita mo. Nag-extreme uli. So, extreme na siya dito. Dito, nag-extreme na. Ibig sabihin, get ready for at reversal. Kasi dito, sabi ay from sell bias to buy bias. So, dito, dahil nag-extreme na, get ready to change bias. Magsisell na siya. At kailan siya nag-register ng sell? Nag-switch dito. Dito sa candle na to. Ayan, nawala yung cloud, yung magenta. So, mamarkahan natin yan. At yan yung ating magiging sell. Kaya lang may news yata dito that time eh. So, pag may news, huwag tayong i-issue ng order. Hintayin natin munang mag-release yung news natin. Ayan. So, dito yung sell mo. Bakit? Nawala na yung cloud doon eh. So, yan yung marker mo. Nag-shift na ng bias from buying bias. Kasi dito yan. Dito na-trigger ang buying bias. Kasi from extreme. Buying bias to selling bias. So, hanggat may selling bias, extreme, extreme. Pag nawala na yon, palit ka na uli ng bias. Dito. Dun sa kung saan nawala. At ito na ang iyong buy level. Yan na yung buy level mo. Okay. So, as you move along, so buy bias, nag-extreme uli, expect magpapalit yan ng bias. At nagpalit niya. Momentarily. Maliit lang. Siguro may news din dito. So, nagpalit ng bias. So, from buying dito to selling bias.
Yan. Pag selling bias ka dyan, kumita ka pa rin eh. Kasi, yun no, lang pips din yan. 170 pips, no? Selling bias, then nagpalit na naman, no? Buying bias, then lumabas uli. Yan, until mag-extreme, no? So nag-extreme, so palit na naman, buying bias ka, no? Tapos magiging selling bias dito. Yan. Pero titingnan natin, siguro ito ay time na 22:15, lampas na sa prime traders trading period, kasi ang prime trading period natin is hanggang ano lang eh, 20 na timeline ng MetaTrader. Yan. So ito, next day opening na to. Ayan o. Nasa extreme tayo ng buying bias. Ayan. Kaya pwede mo kasing gamitin na dito ka nag-entry most likely. 1, 2, 3, 1, 2, 3, boom. Yan ang iyong entry. Kuha tayo ng pang ano. Ayan. So kung hindi mo inabot yan, at dito ka nagsimula, ayan. So yung isa rin kasi nating inaantay is magsama yung mga bars, no? Above zero, buy talaga yon. So pag inintay mo naman yon, ito ang iyong entry, no? Entry level, which is either way both profitable. Okay, so pagdating dito, nagpalit na ng bias, selling bias na. Ayan, selling bias. At dahil magkasama yung bars, no? Magkasama yung bars below zero, pwede kang nag-issue ng sell, no? Downward trend, or ito pala ay ano, uptrend na diminishing ang strength. Ayan. So pwede kang mag-issue dito ng sell momentarily, pero yung sell mo dyan hindi mo aasahan na mahaba kasi uptrend pa to, humihina pa lang, although naka 50 pips din, no? Ayan. So ganun lang siya. So ang bias mo from here is sell, no? Sell ka at dito ka mas kumita, no? Sa part na to. Yan, kasi ang bias mo hindi na siya bumalik sa taas eh, wala nang cloud sa taas. Kaya find opportunities for sell. Malinaw, hindi ka magbabay kahit yan ay kulay green, hindi ka magbabay kasi nasa sell ang iyong bias until mag-extreme uli. Nakita natin nag-extreme. So natapos na yung sell, bumalik na uli sa buy. Yun, no? So buy bias ka na dito. Ayan. So 1, 2, 3 cross, yun, pwedeng itong iyong naging ayaw makuha. Yan, pwedeng ito ang iyong naging entry. Yan, naka nag-enter. Yan. So malinaw ba? Yung cloud ay nagsasabi sa atin ng bias. Once na pumunta sa extreme, lalabas yung cloud, at pag nawala siya, yun ang ating magiging bias. Kung ang cloud ay nasa taas, pag nawala siya, sell bias tayo. Yan. So katulad nito, nasa taas ang cloud, nawala siya, sell bias tayo. Lumabas siya sa ilalim, below zero, yung cloud. So pag nawala siya, buy bias tayo. Ayun. So dito, buy bias tayo, walang lumalabas sa below, no? At naging extreme pa nga. So ang bias natin dito, kahit na ang trend mo dito ay downward, no? Although hindi ganun papalit-palit ng strength kasi from diminishing to strong, getting strong. Ayan. Pero sa ating CCI, sell bias, buy bias tayo kasi nag-transition na dito yung transition. So pagdating dito, buy bias, yun, buy bias. Pag nung mawala, sell bias na uli dito. Yan.
Sell bias tayo. Meaning, ang ating opportunity na hanapin ay sell. Whenever may pagtaas, nag-extreme, sell tayo. Yun, ganun yung idea. Tapos, so sell bias, sell, walang lumalabas, ano? Nag-extreme sa sell, nagpalit, yun, buy bias na tayo. Yan. Although, of course, hindi ito nga 100%. Yan, katulad dito, bumalik uli sa sell. No? Bumalik uli sa sell. Dito pa yung naging profitable na buy bias. Yan o, dito. Okay? Ayan. So, kaya meron nga tayong SL para anytime na dito, fail trade, pero ano pa rin, mababawi pa rin natin sa next trade natin. So, buy bias, bumalik na uli sa sell. Yan. Buy bias pa rin hanggang maging sell na uli. Yan. Bumalik uli sa buy bias dito. Yan. So, may mga failed trades, no? Pero, matututunan natin yan along the way. Yan. At saka, yung oras nga, no? Yung oras. Ayan. So, at least, itong bagong feature ng CCI natin is dito, sell, no? Actually, dito, nag-issue ng sell. Pero, green eh. Green pa rin siya. Ayan. So, kaya maintain natin yung pagka-buy bias. Wala pang major change. Ayan. So, depende sa oras. Ayan. So, dito nag-sell pero hindi nag-extreme. Kaya maintain pa yung buy. No? Pumasok lang sa range ng negative 100 to negative 100. Ayan. So, hindi siya nag-extreme. Meaning, hindi ka hindi na tapos yung hindi napalitan totally yung initial bias na buy. So you'll get to know it, no? Ang ini-issue lang nitong bagong CCI dual natin is additional notion ng bias, no? Kasi ang initial alam lang natin na bias is yung pag nagsama yung green at saka yung blue sa isang side, no? Pag nagsama sila sa isang side, yun ang ating bias. But another confirmation is yung cloud, no? Extremes yan ng CCI, no? CCI value. Okay? So, yun ang additional improvements sa ating CCI. Hopefully, ay makatulong sa atin.